God is good. All the time. All the time. God is Now and good. forever. Praise the Lord. Okay? Tunay nga po na suki na natin ang aking katawagin. Tunay nga po talagang pinagninilayan niya palagi ang araw ng Sabado. No? Maraming salamat. At meron tayong kapatid na talagang handa laging magkahayag ng mabuting balita. Ang tinutukoy ko po ang ina sa Bagong Jerusalem, taga-Artesia. Alfred. Ayan. Rimbo pala. Ayan. Taga-Rimbo. Kapag may Rimbo, pangako ng Diyos yan. Ang ina sa Bagong Jerusalem, walang iba, inang Lerner. Waibang Diyos. Amen. Narito ba siya ngayon? Amen. Kung gano'n, palakpakan ng malakas ng malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin siya mga yawan! Purihin ang Panginoon sa Kristo! Purihin ang banal na Espiritu Santo! Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. All the time. God is good. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. Maraming palakpak. Amen. At konti ang palakpak, konti lang ang grasya. Pag walang palakpak, walang grasya. Kaya, palakpakan muli ng malakas ng malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yan, ngayon, ilabas na po natin ang ating mga ngiti. Magsingiti tayo. Bakit? Sapagkat tatanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Amen? Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba ay tupa ni Jesus? Amen! Kung ganon, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Makinig, makinig, makinig ang may pandinig. Ayan. Dadako na po tayo sa ating pagsasaluhan. No? Sa pagbasa kay Lucas, Kabanatang 20, talatang 27 hanggang 40. Pamagat ay ang katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. No? Muling pagkabuhay ng mga patay. Amen? Sapagkat ang mga Saduseo, ang itinuturo nila, walang muling pagkabuhay. No? Kaya nagtanong sila kay Jesus. No? Lumapit sila kay Jesus para tanungin. Sapagkat sinabi nila sa batas ni Moises, kapag ang isang lalaki, kapag namatay ang isang lalaki na walang anak, doon sa kanyang asawa, ay yung kanyang kapatid na lalaki ang siyang pakakasal doon sa byuda. Bakit? Upang sila ay magkaanak para doon sa namatay. Para doon pala sa namatay. Magiging anak nila, paano na yung anak ng lalaki? Diba? Para doon sa namatay, yung kanilang magiging anak. No? Sinabi nung may pitong magkakapatid. No? Ang panganay, nag-asawa. Ngunit namatay siya na walang anak. Kaya yung pangalawa, siyempre napakasal. Doon sa babae. Kasi walang anak. No? Pagkatapos, namatay naman yung pangalawa. No? Kaya yung pangatlo, napakasal din doon sa babae. Ganon din ang nangyari doon sa mga sumunod. No? Namatay silang lahat. No? Nung walang anak. Napangasawa ng babae, silang lahat. No?
yung babae sa kahuli-hulihan namatay. Kaya ang tanong nila sa Panginoon, sino ba ang kikilalaning asawa? Sapagkat pito sila kikilalaning asawa ng babae sa muling pagkabuhay. Sinabi ng ating Panginoon, ang mga tao dito sa mundo, ang lalaki at babae ay nag-aasawa. Ngunit kung sila ay mapabilang sa muling pagkabuhay, hindi ang lalaki at babae hindi na mag-aasawa doon. Sapagkat sila ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. No? Wala na silang kamatayan. Kaya sila ay magiging anghel ng ating Panginoon. No? Magiging anak sila ng Diyos. Yan ang sabi ng ating Panginoon Jesus. Sinabi naman ng Panginoon na si Moises man ay nagpatotoo na may muling pagkabuhay. Sapagkat doon sa mababang, nagliliyab na mababang puno, sinabi ni Moises, tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang Diyos na hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sa Diyos, ang lahat ng sa Kanya ay binubuhay. No? Di nga, yung mga Saduseo, nagustuhan nila yung sinabi ni Jesus, kaya wala nang nagtanong sa Kanya. No? Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y naniniwala sa muling pagkabuhay? Sinabi ni Jesus. Naniniwala ba kayo? Oh, bakit kayo naniniwala? Ano ang katibayan nyo na mayroon ng muling pagkabuhay? Kapatid, ano? Bakit? Sinabi nga ni Jesus. Hindi. Sinabi niya, oo, pero mayroong mas na ginawa si Jesus. Kaya tayo naniwala na may muling pagkabuhay. Ano yun? Yun. Namatay si Jesus sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Amen? Pinakita na ng ating Panginoon ang muling pagkabuhay. Mula sa pagkamatay, siya ay muling nabuhay. Amen? Si Jesus, hindi na katawan lupa ang kanyang katawan. Panlangit na katawan ni Jesus. Bakit ko nasabi na panlangit? Sapagkat nang magpakita siya sa mga alagad niya, naglagos siya sa dingding. Saradong-sarado yung kwarto. Nakapasok si Jesus. Nakita nila si Jesus. At ito ay nagpahipo sa kanila. Lalo na kay Tomas na nag-aalilangan sa kanya. Sabi niya, hipuin mo ako, Tomas. Ipasok mo yung daliri mo sa aking tagiliran at sa aking mga kamay. Diba? May katawan, may buto si Jesus. Pero panlangit ang kanyang katawan. Amen? Panlangit na. Sabi nga sa Biblia, sa isang kisap mata, sa blink ng ating mga mata, mabilis yun. Parang magic. Ang may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. Ang nabubulok, papalitan ng hindi nabubulok. Ang may kamatayan na katawan, papalitan ng walang kamatayan. Ang may hangganan, papalitan ng walang hanggan. Yan ang katawan natin na ibinigay
sa atin, ibibigay sa atin ng Diyos kapag tayo ay pumunta na doon. Pumunta na sa langit, no? Ano ba ang makikita natin doon sa langit? No? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi na doon mag-aasawa. Wala nang pag-aasawa doon. Puro na lang magkakapatid ang turingan. No? At saka, hindi na ang ating gagawin na lang doon, magkakantahan na lang, mag-aawitan na lang tayo. No? Ang saya, no? Mananalangin. Yun ang ating gagawin kapag nandun na tayo. Wala na tayong uhaw, gutom, no? Problema, hirap, sakit, at kamatayan. Kapag doon, ang buhay, walang hangganan na. Amen? Di ba ang sarap? Alam niyo ba na yung buhay na walang hanggan na yan, yung naiwala ni Eva at ni Adan. No? Naiwala yan. Pero, ibinalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya naman, paano ba tayo, ngayong alam na natin, kung paano gano'n kaganda ang langit, no? Ang kaharian ng langit, no? Paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Paano? Alam niyo ba ang paano? Paano tayo papasok sa kaharian ng langit? Meron ba kayong idea kung paano? Kailangan mamatay muna tayo. Kailangan pumatay muna. Ano ba? Ano ba? Mabuti. Ha? Gumawa ng mabuti. Sundin ang pinag-uutos. Ha? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang daan. Siya ang daan. Paano tayo makakarating doon? Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. No? Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. No? Alam niyo na kung paano pumunta. Diba? Ang Panginoong Jesucristo, ang daan ng buhay na walang hanggan. Amen. Tapos, siya ang daan. Ano ang password? Ano ang gagawin natin? Ang sabi, manalig, malampalataya kay Jesus, ang siyang maliligtas. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yun ang passport. Tayo manalig, manampalataya kay Jesus upang tayo maligtas. Amen? Si Jesus ang ating tatanggapin sa ating buhay. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, tayo ay magiging bagong nilalang. Yan. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ay isa sa ating buhay. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung paano gumawa ng mabuti. Sapagkat ang banal, kung wala ang banal na Espiritu, hindi tayo makagagawa ng mabuti. Amen? Kaya yon, ang banal na Espiritu ay dapat natin ang kanyang mga bunga makita sa atin, no? Yung bunga ng banal na Espiritu. Tinanong si Jesus
ng lalaking mayaman. Sabi niya, paano ba ako makakapasok sa kaharian ng langit? Sabi ng ating Panginoon, sundin mo ang 10 utos ni Moises. Sabi naman niya, matagal ko, bata pa po ako, sinusunod ko na ang 10 utos. Kung gano'n, ang sabi ng Jesus, ipamigay mo ang lahat ng kayamanan at ipagbili mo ang lahat ng kayamanan at ipamigay sa mga mahihirap. Ayan. Nalungkot yung mayaman sapagkat ang kanyang puso ay nandoon sa kanyang kayamanan. No? Kaya lulugod umalis yung mayaman. No? Sabi ng ating Panginoon, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Kapag yun nga, hindi mabitawan ang kanyang kayamanan. Mabuti pa ang kamelyo makapasok sa butas ng karayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yun. Hindi lang pala sundin mo yung 10 utos, maliligtas ka na. Amen. Kasi nga, yung mga Pariseo, sumusunod sa 10 utos yun. No? At sila'y naglilingkod. Naglilingkod sa Diyos, nag-aaray sa Diyos. Ano pa ang ginagawa nila? Nag-iita po sa Diyos. No? Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, ngunit hindi makapapasok sa kaharian ng langit. No? Sabi naman ng mga hindi nagpasok, nagpalayas po kami ng demonyo. Nagpagaling kami ng may sakit. At nangaral kami. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala. Mapaggawa kayo ng masama. Ano? Diba? Iisipin mo pa, mapaggawa ng masama. Sapagkat ang Diyos, hindi naman tumitingin sa ating mga ginagawa. Siya ay nakatingin sa ating mga puso, sa puso natin. Kung ito ba ay busila o maitim. Kung ito ba ay puro basura, no? Ano ba yung mga basura sa puso? Inggit, galit, selos, no? At tuot. Yan yung mga basura. Pagpupunwari, paghatol sa kapwa, pag-aapi, no? Hindi ngayon nahahatulan ang mga bagay na yun, subalit sa paningin ng Diyos, masama ka, no? Dapat mo linisin ang iyong puso para makapasok ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Sa puso tumitingin ang Diyos. Kung hindi ka magpatawad, no, di ba? Mapagmataas ka, hindi ka patatawarin ng Diyos. Paano ka makapapasok sa kaharian ng langit kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa? Amen. Amen. Diba? Kailangan ng magpatawad. No? Magpatawad ka. Sabi nga ng ating Panginoon, kung ginagawa ka ng masama ng iyong kapwa, patawarin mo siya. No? Huwag mo siyang gagawa. O, kunyari, gagawin din ng masama sapagkat ikaw
sabi niya, ipanalangin natin siya. Amen. Kung hindi pa rin, tumitigil, patay pa rin ang gawa ng masama. Ang sabi ng Panginoon, ako ang bahala. Akin ang paghihiganti. Ayan, no? Ang Diyos lang ang pwedeng maghiganti. Huwag kayong gaganti. Manahimik, no? Sapagkat alam ng Diyos kung sino ba, kung sino ang tunay na nagkakasala. Amen? Pagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay, alam ng Diyos ang mangyayari sa darating na panahon, alam niya. Kaya nga wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya tayo, linisin natin ang ating mga puso, lalo na pag tayo ay pumupunta dito sa gawain. Anumang chismis ang dumating sa buhay natin, papasukin dito, ilabas sa kabila. Huwag natin entertainin anuman yung mga chismis na pumapalibot. Gawa lang yan ng masamang espiritu na gustong sirain ang ating gawain. Paano ba kayo nun? No? Maalis bang gawain nito? Di ba? Mahal natin ang ating amang Yahweh. No? Hindi natin pahihintulutan na masira ang gawain ito na matagal nang nakatayo. Di ba? Matagal nang nakatayo ang ating gawain. Kaya huwag natin hayaan na masira lamang ng masamang espiritu. Amen? Kaya nga tayo, bago tayo makapasok sa kaharian ng langit, para tayo makapasok doon, gumawa tayo ng mabuti. No? Kung may dumarating dyan, mabuti ang ating ipapakita sa kanila. Mamahalin natin sila para yung masama nila ay matunaw. Yung masama nilang intensyon ay matunaw ng pag-ibig na ating ibibigay sa ating mga kapatid. Amen. Pag-ibig lang ang sagot. No? Kapag tayo may pag-ibig sa ating mga puso, check yun. No? Nasa atin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay Diyos. Kaya kung wala kang pag-ibig, wala kang Diyos sa buhay mo. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yun! Ganun ang pagpasok sa kaharian. Oh? Sinusunod ang lahat ng utos ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya ang daan. No? Yung kanyang mga turo ang daan. Ang magaginto ang turo ng ating Panginoon. Kapag ating sinusunod, nagbubunga ito ng maganda sa ating buhay. Amen? Tayo nagkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nandito pa man tayo sa lupa, parang nasa langit na rin tayo. Amen? Kung tayong lahat ay nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa, no? Isa ang kilos natin sapagkat si Jesus ay kaisa natin. Amen? No? Hallelujah. Hallelujah! 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 Kaya tayong lahat, lagi natin pakatatandaan na ang Diyos lamang siyang pag-asa natin sa ating mga buhay. Huwag tayong hihinto at lagi natin pagnilayan
ang ating mga pagdidesisyon sa ating buhay. Huwag tayo pabigla-bigla. Humingi tayo lagi ng gabay ng ating Diyos upang tayo man kailanman ay hindi mawawala sa Kanya. Naririyan lagi siya. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi niya tayong pangungunahan, gagabayan at tuturuan ng mga mabubuting bagay upang ito man ay atin nating maisapamuhay sa araw-araw nating pag-ibig sa kapwa natin. Nang makita na tayo nga ay tunay na mga tagapaglingkod sa kinalagan ng Diyos sa mga panahon. Pinarapat niya na tayo ay tawagin niya, ilagay niya dito sa kanyang kawan na aming pinakalagaan. Kaya't aking mga kapatid, sa pananampalataya, hayaan natin na ang Diyos lagi magturo sa atin ng daan. Tuwid na daan na ating tatahangin patungo doon sa ganang buhay at sa siyasya, sa buhay na walang hanggan. Dito pa lamang ay malalasap na natin na lupa na ay nais na. Lupa man ay langit din. Dito pa lang, sabi ng Panginoon, malalasap na natin yung sarap ng buhay, yung walang inaalala, kapayapaan, no? At yung kayamanan kasi hindi yan binibigay ng Diyos yan. Pagkat ang kayamanan, ugat yan ng kasalanan. Kaya ang kayamanan binibigay sa atin sapat, sakto sa ating pangangailangan. No, di ba? Tayo binibigyan ng kayamanan ng Diyos. Ang kayamanan natin, yung ating kalakasan, yung ating kapayapaan, yan ang ating kayamanan. Yung ikaw ay mabuhay na masaya, no? Yan yung binibigay ng ating Panginoon. Masagana sa lahat, no? Ang pagkain natin, 3 beses sa araw. Ay, masagana na yun. Ganon ang ibig sabihin ng ating Panginoon na masagana na tayo. No? Ang lahat ng ating pangangailangan, ibinibigay niya sakto, sa tamang oras at tamang panahon. No? Napakabuti ng ating Panginoon, no? Na tayo ay hindi niya pinababayaan. Sabi niya, hindi ko kayo pumabayaan. Ang gusto ng Diyos, siya ang magmaniobra ng buhay natin. Yung mga bagay na gagawin natin, isasambunin natin sa Diyos. Siya ang nakakaalam. No? Hindi natin alam ang nangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya nga sabi ng Diyos, ako ang bigay mo sa akin ang iyong mga problema. Ipaubaya mo sa akin ang iyong buhay. Diba? Ibinigay na natin, tayong mga narito, ibinigay na natin ang ating buhay sa Diyos. No? Sapagkat tayo nasa dating hapon na, no, ng ating buhay. Kaya ang ating gagawin na lang, maglingkod sa Diyos. Amen? Manatili tayo sa Diyos. Kailangan natin tayo nakakapit sa Diyos. Huwag tayo mahiwalay sa Kanya. Katulad siya ng puno na tayo ay mga sanga, no? Na tayo nakaugnay sa Kanya. Yun ang gusto ng ating Panginoon, na tayo ay umaasa sa Diyos. Amen. Siya lang ang may kakayahan, ang may kapangyarihan sa ating buhay. Kaya nga, di ba,
hinanda niya ang buhay na walang hanggan para sa atin, sa ating mga pinili niya mula sa sanlibutan. Pinili tayo ng Diyos. No? Hindi na tayo taga sanlibutan. Taga saan na tayo? Taga langit. Amen? Kaya pagdating natin doon, ang sabi ng Diyos, sabi ni Amang Yahweh, ang lahat na binigay ko sa inyo, dito, sa gawain ito, makikita nyo doon. Binigyan ako ng poseras, binigyan ako ng kwintas, binigyan ako ng pakpak, at binigyan ako ng ginto. Maraming binigay sa akin ng Panginoon, mga prutas, pinapay, lahat yan. Makikita doon sa langit. At yung ating mga ginagawa, ang sabi niya, mabubuti, ay napupuo na doon. Yun ay nandoon. Kayamanan natin sa langit, no? May kayamanan na tayo sa langit na sabi ng ating Panginoon. At sabi niya ng Yahweh, hindi yun mawawala. No? Yung kayamanan na inimpok dito sa lupa, yun ay kakainin ng tanga, nanakawin. Pero ang kayamanan sa langit, hindi mananakaw. Amen? Kaya nga sabi, yung lalaki na mayaman, hindi niya pinamigay yung kayamanan, namatay siya, hindi niya nadala yun. O, di ba? Kung yun, pinamigay niya sa mahihira. Di ba? Mansyon ang tahanan niya sa langit. Na-transfer niya yung kayamanan niya dito sa lupa. Sa langit. Amen? Ganun ang ibig sabihin ng Diyos. No? Hindi mo raw manilirik ng iyong isip, ng iyong kaisipan kung ano ang itsura ng langit. Sapagkat napakaganda. No? Ang daan, kumikislap. Sapagkat doon ay yung mga ginto, hindi nila pinahahalagahan. Walang halaga ang ginto doon. Sa atin, mahalaga yon. Pati na ang mga brilyante, o kuti-kutita, no? Doon, ang lahat na mahalaga dito sa lupa, doon hindi mahalaga. Ano? Ang mahalaga doon, yung ating mga gawang mabuti, no? Na iipon-pon sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ako po tapos, ako po ay nagkandito lamang po, no? At ang makakabili ko lang sa inyo, ang patatagubili ko lang sa inyo, mga kapatid, linisin natin ang ating puso, no? At tayo manatili sa ating Panginoon. Ang nananatili sa Panginoon